Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa, maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at pang-api. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag ninyo akong salingin. Noli me tangere. Natigilan uli ang lahat nang may pinahayag si Kapitan Tiago. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta tayo sa hapag. Handa na ang hapunan. Masaya nagsipuntahan sa hapag ang mga panauhin. Nagalukan pa ng silya ang dalawang kura, kahit na parehas nilang gustong umupo sa kaliwang kabisera ng mesa. Sa huli ay naupo rin si Padre Sibila sa silya na ikinasama rin ng loob ni Padre Damaso. Naupo na lamang siya sa tabi ng pari. Tinola ang pinahanda ni Kapitan Tiago, gaya ng inaasahan. Nagpasahan na ng ulam. Ang mas masaklap, puro leeg at pakpak ang natira kay Padre Damaso, habang sa iba ay puro hita. Dahil sa sobrang inis, ay humigop na lamang siya ng sabaw at dinurog ang papaya na may malakas na tunog mula sa pinggan. At saka padabok na ibinagsak ang kubyertos sa tabi ng pinggan. Nang malapit nang matapos ang hapunan, ay nagsalita na si Ginoong Laruha. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ang tila nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit na ako'y malayo. Totoo ba iyan, hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan na hindi ako nakalimot sa aking bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, ay wala na akong naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasing mabasa at mapag-aralan ng kasaysayan at kultura ng isang bansa, ay nakalilimutan ko na rin ang magaganda kong naaalala sa bansang iyon. Kung gayon ay isa kang bulag, nahangal iyo. Bakit ka pa nagsayang ng pera upang pumunta sa Europa? Kung wala ka namang nagustuhan. Ang iyong mga napag-aralan ay alam din naman ng kahit sinong mag-aaral na tanungin mo sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo sa akin noong bata pa ako. At mukhang hindi na siya nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ko ang mga panahong ang kanyang referensya ay madalas dumalaw sa aming tahanan at nakakasalo sa pagkain ng aking ama. Anak ko, naway tanggapin ninyo ang aking sinserong paumanhin.
Senyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lamang mula sa Europa, kaya't naway maintindihan ninyo na kailangan ko agad na lumisan. Pupunta pa ako sa San Diego, sa Makalawa para sa Todos los Santos, kaya't may kailangan akong katagpuin. Hindi ka na ba talaga mapipigilang umalis? Sana'y mahintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka na niyang hinihintay. Paumanin aking ton, ngunit mahalaga ang aking katatagpuin ngayon. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. Patnubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Pagkaalis ni Ibarra ay halata sa mukha ni Padre Damaso ang matinding inis tungkol sa buong araw. Nakita ninyo? Minsan ay napakasama ng nagiging bunga ng pagpapadala ng inyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo at itinuturing na ang sarili na mas mataas. Nawawalan sila ng galang. Si Ibarra lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang mga insik na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko, sa gabing ito'y parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Naramdaman niya ang dantay ng isang magaang kamay sa kanyang balikat. Namalas niya ang tinyenteng nakangiti. Binata, mag-ingat ka sa mga lihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Ipagpatawad ninyo. Sa wari ko'y naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala ako o kahit ang aking ama na mga lihim na kaaway. Madalas, ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin ng isang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng inyong ama, si Don Rafael ay hindi siya makapaniwala na mayroon pala siyang nagtatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na magsabi sa akin ang mga nangyari sa aking ama. Ngunit bakit siya nakulong sa piitan? Ano ang naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ay pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang mapulok sa bilangguan sa bansang ito ay may tuturing na kabayanihan. Ang iyong ama, gaya ng alam ng mundo, ay isa sa mga kagalang-galang na tao sa buong San Diego. Ngunit kinaiinisan at kinamumuhian rin siya ng iba sa kanyang mga kababayan. Dahil sa siya ay may naibang filosofiya mula sa nakakarami, pinapalagay ng mga kaaway niya na siya ay isang erehe at pilibustero. Mula sa pulpito ng simbahan ay ikinakalat ni Padre Damaso ang ganitong mga pasaring, kahit na walang pangalang nabanggit.
Wala nang masigit pang bobo sa mga taong nagkukunwaring matalino. Ang mga tao kasing nagmamarunong sa pamamalakad ng pamahalaan, gayong wala naman silang alam. Kaya't kung kayo'y tumutulad sa mga ganito, ay magsisi na kayo. Hindi dapat nakikialam ang mga mamamayan sa pamamalakad ng pamahalaan. Lalo na kung siya'y mangmang at walang pinag-aralan gaya ng iba. Minsan ay may isang artilyero na nangongolekta ng tributo sa mga mamamayan. Ang artilyerong ito ay mangmang at hindi marunong magbasa at sumulat. Galit ang mga tao sa kanya dahil sa kanyang kalupitan. Upang makaganti, ang ibang mga mamamayan ay binabaligtad ang kanilang sedula kapag pinipirmahan na ito ng kabesa. Isang araw, isang bata kasama ang kanyang kapatid ang nanloko sa kabesa. Ginoo, maaari mo bang basahin ang laman ng sulat? Umalis kayo sa dinaraanan ko kung ayaw ninyong makulong sa kwartel. Talaga? Ikukulong mo kami? Basahin mo muna ito. Ano ka ba? Hindi siya makakabasa. Kasi, mas matalino ang tiyan niya kaysa sa ulo niya. Mga lapastang bata. Nakita noon ng ama mo ang nangyari, kaya't sumaklolo ito sa mga bata. Maawa ka sa mga bata. Ginoong kabesa. Huwag mo silang saktan. Huwag kang makialam dito, tanda. Nasanag ni Don Rafael ang suntok at inindahan ng kanan sa pisngi ang kabesa. Nabuwal ang kabesa at nabagok ang ulo sa isang usling bato. Nakita iyon ng mga tao. Sinakluluhan nila ang artilyero at naidala sa pagamutan. Kinalaunan ay namatay ang artilyero na siyang ikinakulong ng iyong ama, Ibarra. Lumabas ang kanyang mga lihim na kaaway kasama si Padre Damaso. Malapit na sana siyang mapalaya noong hindi mapatunayan ng tribunal ang kanyang kasalanan. Ngunit, inakusahan siya ng iba pang salang hindi niya ginawa. Lumipas ang ilang taon at hindi na malaman ang tunay na sakdal sa kanya. Naroong siya ay kasama sa ilang himagsikan ng mga tulisan, ang amkam ng mga bukid, isang erehe at pilibustero. Nagbabasa ng mga pahayagan mula sa Madrid, nagtatago ng mga liham at larawan ng isang binitay na pari, at marami pang iba. Nagusot ang usapin. Sa wakas ay umiral din ang katwiran. Mapalalaya na siyang muli dahil sa kawalan ng ebidensya sa mga paratang. Ngunit sa kasawiang palad, namatay na ang iyong ama dahil sa hindi magandang kondisyon sa pitan. Nabulok siya sa bilangguan dahil sa kanyang kayamanan. Patawad, Senyor Ibarra. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit ng sinapit ng aking ama. Patawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipaubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ikwento. Muchas gracias, Teniente, sa pagbahagi mo ng iyong alam sa nangyari sa aking ama. Tinada, Senyor Ibarra. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagpunta sa kwartel ang tenyente habang sumakay naman si Ibarra sa kalesa at nagpaatid sa Fonda de Lala.